Maraming bansa sa Europa ngayon naghanap ng mga Pinoy worker. Yun. Kong? Wala. Sige. Balikan natin mamaya ha, si Kong Erwin. Kabilang dyan mga bansang Czech Republic, Austria, Hungary, Finland, Denmark at Portugal. Alam nyo ba? Ang kanilang ino-offer ngayon, bayan, na trabaho sa mga Pinoy. Magagaling tayo dito ha. Healthcare. Yun. Caregiving. Ang dami natin mga caregivers. Magaling. Masipag. Mag-alaga. Lalo na ha. Household workers. Housekeeping. Pagiging barista. At mga trabaho na may kaugnayan sa turismo. Gusto ko yun. Yan. With OWA Administrator Arnel Ignacio, makakausap natin ngayon. Administrator Arnel, sir. Magandang umaga. Magandang umaga, Sir Benjo. Aljo po, sir. Ay, sorry. Okay lang. Kumusta po? Ito, magandang balita. Tumataas yung demand. Na mga Pinoy natin, na mga workers sa Europa. Opo, sir. Oo. Nabanggit mo nga, kagagaling ko rin lang ng Czech Republic. In-increase pa nga yung in-increase pa yung pagbibigay ng visa, yung quota nila, no? I think it's now in the 10,300 mark. In-increase yan for Filipinos. At makikita mo, yung mga Filipinos na nando, no? I've been, nagagaling ko lang ng Czech Republic, Germany. Yung mga Filipinos natin, ang sasaya doon. And binibigyan talaga sila lahat ng suporta para lang makapag-stay mabuti at makapagpapunta pa ng mga Pilipinos sa mga European countries. Oo nga. Ano pong proseso nito? Marami po interesado dito, administrator, no? Mga kababayan nating nais magtrabaho sa Europe. Ano pong gagawin nila? Actually, yan ang inaayos ngayon ng BMW, no? Okay. Kasi, like sa Hungary, makakapagtayo na ng MWO doon para may mag-process ng kontrata. Kasi currently, ang naghahawak pa niyan, Prague. So, ito yung structure ang binubuo para lang ma-accommodate itong numero ng demands. In fact, in Vienna also, nanggaling dito yung mga taga-Vienna, lahat yan. Puro sila nag-express ng kanilang serious desire na ang mga Pilipino, lalo na yung nabanggit mo, no, yung mga nurses and caregivers, makarating sa European countries. Kumbaga, what I'm trying to say is, nilalatag ngayon yung structure for deployment to these countries. Ano ba ito? Dadaan pa rin sila sa agency? Oo. Agency pa rin? Yung iba naman, government to government, varied arrangements ang ginagawa. Pero ito lang, ang pinapayo ko lang, lalo na yung mga naririnig natin nagpupunta ng Poland, huwag kayo makikipag-arrange doon sa mga nakakakwentuhan nyo lang o namit. Pagkatapos hihinga kayo na 80,000, napakarami ng nabibiktima niyan. Tapos wala namang job orders existing. So it's best that you go through the BMW. And para sigurado tayo. Wag kayo maglalabas ng pera for mga nakakausap lang nila sa na nakakasalubong, nasabi lang ni ganito, na pwede kasi especially dito sa sa Poland, ang dami nang hahanap ng drivers. Yung ang nakakalimutan nila, once you cross country, nag-iiba-iba yung mga patakaran kasi diyan alam niyo naman, tumatawid lang, nag-iibang bansa na So, kailangan dyan talaga maunawaan mabuti at ma-prepare silang mabuti kung ano ang mga reglamento dyan sa mga bansa na yan. Maglalabas ka ba talaga ng malaking pera po dito? Kasi may mga nakakausap ako dito, admin, naglalabas talaga 100,000 piso, ganun kalaki. Yun nga nagtataka naman ako. Ano mo ito, sakit ng OFW natin ito, napakabilis maglabas ng pera. Ang bilis-bilis maglabas ng pera. Kahit na yung ating mga household service workers, minsan masabi lang na ililipat, nakakapaglabas ng 20,000 up to 80,000. Please lang, huwag niyong gagawin muna yan nang hindi kayo nakakasiguro. Kasi wala namang ganyang reglamento It is best that we clarify first with the Department of Migrant Workers. Punta muna kasi sa deployment DMW. sa kanila yan May idea ba kayo? Nangyayari kasi pagka
pagka nagkaroon na ng problema, eto na naman ang OWA, papasok Yan, na naman oo na naman nga. kami, papasok na naman kami pagka Oo, yun na nga eh. nagkakaproblema eh. All these problems can be prevented by Opo. due diligence. May ideya ba kayo, sir, kung saan pwede mag-apply yung mga gusto magtrabaho sa Europa na para hindi sila mabiktima ng illegal recruiter? Ang pinakamaganda i-clear nila kasi meron namang list. May list ang DMW kung saan ka dapat kung sino yung kinakausap mong agency, kung yan ay talagang lihitimo. Yun. Huwag silang tamarin na gawin yun. It is Check muna. medyo siyempre karagdagang hakbang pero nakakasiguro sila Oo. na tama yung nakakausap nila. Kasi malaking desisyon yan eh. Oo. Kaya ako pinapayo, huwag ka sila basta nagmamadali kasi nasabi lang. It is best na talagang mag-due diligence. Kayo na lang, sila na lang talaga pumunta mismo sa DMW. Wag na silang Oo. makisuyo sa iba at saka hingan pa ng pera. Oo, Yan ang problema eh. Recruiter, Oo, illegal na yan. Alisin natin. Oo. Tsaka kasi kung ikaw ay pupunta sa mga Oo. bansa na sa ibang bansa, huwag nating isipin yung mga pamamaraan natin sa Pilipinas na Oo, pinakikiusapan, oo. tapos inaabutan mo. Mm. Hindi yan umuubra doon eh. Tama. Lagi dyan kailangan na maayos ang papeles mo and mahirap yun doon ka makikiusap kung kailan napahama ka na. Tama. And then, eto ngayon ngayon, ang OWA na naman ang OWA na papasok naman. dahil, oo. Kaya ang Alam dami mo ng naman ang trabaho. OWA, papasok pagka nagkakaproblema ka. Yun na nga eh. Habang bawasan natin itong numero na ito dahil kadalasan, kagagawan din natin kapag ikaw ay nagmamadali. Tama. Ayaw mong dumaan sa proper na procedure, proseso. Ang lagi nating sinasabi, please, checkin nyo mabuti kung yung kinakausap nyo ay lihitimo. So, the DMW has a list of accredited na mga agencies. Pero, ang exciting lang dito, the DMW is trying very hard, working very hard para makapagbukas tayo ng mga migrant workers offices dito sa mga bansa na to. Looking forward sa Hungary at saka dito sa Vienna. Wow, okay yan. Segue tayo. Oo, tsaka at least dito wala tayo ng mga iisipin na Problema, mga pang-abuso. the usual problems na naiengkwentro natin na Oo. masakit sa dibdib. Yung sa katulad na nangyari sa Middle East, talagang kalbaryo ang inaabot ng ating mga kababayan dyan. Oo, ako kasi Grabe. pangarap ko sana sa Middle East talagang magkaroon tayo ng akademiya na talagang kasi ibang-iba kasi ang culture doon. Tama. So Tama talagang hindi pwede yung paikli lang na seminar. Talagang ipe-prepare mo ang iyong isip at katawan dahil ibang-iba nga ang takbo ng buhay doon. Kristiyano kasi itong kadalasang mga bansa sa Europa, mga Christians. So, Kristiyano. At Iba kasi saka, sa Middle East Islam. Mas mahigpit pa nga ang kanila mga reglamento pagdating sa protection ng workers. Tama. Kaya diyan wala tayong po problemahin. Segue po tayo, admin. Kumusta ang pagtulong niyo sa mga Pinoy na naapektuhan ng mga ng napakalakas na lindol sa Taiwan pati na sa Japan? Mabuti na lang at sa Taiwan ang naitala lang natin na nagkaroon ng injuries na hindi naman ganun kabigat ay aapat lang at umandar na naman ang ating mga organisasyon, ang OWA, DMW, saka DFA, pati ang MECO, ang MECO, headed by Chair Bello, yung mga Pilipinos doon na naapektuhan kasi siyempre tigil trabaho sila, nagbibigay na tayo ng mga ayuda at saka yung mga kung ano naman mga pangangailangan. Palili pa rin natin yung aking isang deputy administrator papuntang Taiwan at saka isa nating nurse. So makakapag-monitor tayo mabuti. Okay. Maraming salamat po, Admin Arnel Ignacio ng OWA. Ingat po, sir. Maraming salamat din. Okay, sige.